In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa namang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin, at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin. Kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus. "Sa kanila, makakainom ba kayo sa kuba na hirap ko?" "Upo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kuba ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya. Kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo para sa mga pinaghahandaan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ngayon, Wednesday of the 2nd week of Lent. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko ang Gospel of Matthew at Book of Jeremiah. Sa mabuting balita, malinaw na ipinahayag ni Jesus ang kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. Habang siya ay papunta sa Jerusalem para ialay ang kanyang sarili, ang mga alagad naman ay nag-iisip pa rin ng posisyon at karangalan. Gusto nilang maging dakila sa kaharian, pero ang sagot ni Jesus, ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Sa unang pagbasa kay Jeremias, makikita natin ang isang propeta na inuusig kahit wala siyang ginawang masama. Tinulungan niya ang bayan, pero siya pa ang binalikan ng masama. This shows na ang pagiging lingkod ng Diyos ay may kasamang sakripisyo. Ano ang mensahe sa atin ngayon?
Sa panahon ngayon, marami ang naghahangad ng posisyon, title, recognition, even sa loob ng simbahan o ministry. Pareho ang tunay na leadership sa pagiging Romano Katoliko. Pero ito ang tunay na leadership ay ang service, humility, at sacrifice. Bilang isang lektor, extraordinary ministers of Holy Communion, parish servant, lingkod bayan, o magulang. Ang tanong, naglilingkod ba tayo para sa Diyos o para sa sarili nating karangalan? Halimbawa, una, kapag may intriga o paninira sa simbahan, instead na gumanti, piliin ang manahimik at magdasal. Pangalawa, kapag may nangangailangan, tumulong kahit walang nakakakita. Pangatlo, bilang Katoliko, ipagtanggol ang katotohanan pero may kababaang loob. Pang-apat, iwasan ang power struggle mentality. Ang tunay na leader ay servant leader. Remember, the cross comes before the crown. Sacrifice comes before glory. Ano ang dapat nating gawin bilang mga Romano Katoliko? Magpakumbaba at maglingkod ng tapat. Tanggapin ang paghihirap bilang bahagi ng ating pagsunod kay Kristo. Ipagdasal ang mga umuusig o naninira sa atin. Manatiling tapat sa aral ng simbahan. Mag-alay ng sakripisyo ngayong Kwaresma para sa conversion ng marami. Hindi madali ang landas ng isang disipulo, pero ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lumalapit po kami sa inyo na may pusong mapagpakumbaba. Hinhiling namin ang kagalingan ng lahat na may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Ipadama ninyo ang inyong nagpapagaling na kamay kina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Richelle Kay, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Joel, at ang aking buong pamilya at sa lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood nito na may karamdaman. Pagpalain ninyo ang aming mga kaparian, ang aming kura paruko, Diocesan Administrador na si Monsignor Claro Caluya. Gabayan ninyo si Sister Sara, Jerry, Erlinda at lahat ng lingkod ng simbahan. Patnubayan ninyo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang lahat ng obispo at ang buong simbahan. Gabayan ninyo ang gobyerno ng Pilipinas upang manaig ang katotohanan at katarungan. Ipinagdarasal din namin ang mga pumanaw na sina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, Padre Raymond, at lahat ng aming idinadalangin. Pagkalooban ninyo sila na walang hanggang kapahingaan
sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Birheng Maria, iligtas ninyo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakuna at panganib. Turuan ninyo kami na maging tunay na lingkod, hindi naghahanap ng pwesto, kundi handang mag-alay ng sarili para sa inyong kaluwalhatian. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!